Sabihin na natin na may mga pangulo ng Pilipinas na ginamit nila ang kanilang mga talino upang magpatupad ng mga proyekto, programa at mga batas na sisiguro sa pagunlad ng Pilipinas. Sila ang itinuturing ng mga pinakamatalinong mga pangulo ng ating kasaysayan. Siyempre, kung masasabi natin na may mga pangulong malaki ang naging pakinabang sa ating bansa, malamang ay may kabaliktaran ng mga ito na itinuturing naman ng mga pinakawalang kaanong nagawa at medyo hindi natin naramdaman ang kanilang pagiging pangulo noon. Ang iba ay sasabihin nila na sila ang pinakapalpak pero sabihin na lang natin na hindi nila gaanong nagampanan ng maayos ang kanilang pagiging leader ng bansa na marahil ay may mga kanya-kanya silang dahilan kung bakit o maaari din na hindi natin gaano naramdaman ang kanilang pagiging pangulo noon. At sila ang kikilalanin natin para sa video natin ngayon. Una ay si Corazon Aquino. Kauna-unahang babaeng naging pangulo ng ating bansa, balo ni Senador Ninoy Aquino. Naiupo ng taong bayan bilang ika-11 pangulo ng Pilipinas matapos mapaalis sa pwesto noon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil sa tinatawag nilang payapang revolusyon o EDSA 1. Noong taong 1992, inaprubahan ni Cory Aquino ang 67% ng stocks ng Philippine Airlines sa isang investment group na pinangungunahan mismo ng kanyang mga kamag-anak na mga kuwangko. Dahil dito, nasa halos 300 bilyong dolyar ang nawala na para sana sa mga Pilipino. Ang mas masaklap pa doon ay hindi naglabas ng sariling pera ang kanyang mga kamag-anak para sa stocks. Sa halip ay nanghiram ang mga ito ng pera sa 3 bangkong pagmamay-ari ng gobyerno at ginawa pa nilang collateral ang mismong stocks mula sa Philippine Airlines. Sa ilalim ng Administrasyong Corazon Aquino, nawala ang Meralco na dating pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas. Noon ay pagmamay-ari ito ng pamilya Lopez, subalit dahil sa nalulugi ito noong nagkaroon ng krisis pang-enerhiya sa buong mundo, ipinagkatiwala ito ng mga Lopez kay Ferdinand Marcos Sr. na siya noong Pangulo ng Pilipinas. Ipinamahagi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang kuryente sa mga mahihirap sa napakamurang halaga lamang. Subalit na mawala si Ferdinand Marcos Sr. bilang Pangulo ng Pilipinas at pumasok ang administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino, ay nawala sa pagmamay-ari ng gobyerno ang Meralco at muli itong naibalik sa mga Lopez sa napakabilis na paraan nang walang masyadong kondisyon. Dahil dito, lubhang nakaapekto ito sa mga Pilipino na hanggang ngayon ay nagdurusa pa rin sa pagbabayad ng napakamahal na kuryente. Sa unang buwan ng panunungkulan pa lamang ni dating Pangulong Corazon Aquino ay naibenta niya ang nasa 38 mga kumpanya mula sa assets ng mga Marcos at Romualdez na nagkakahalaga ng bilyong piso sa kanya mismong brother-in-law na si Ricardo Lopa sa halagang 10 milyong piso lamang kumpara sa bilyon nitong halaga. Gaya din ang pagbabalik niya ng Philippine Long Distance Company sa kanyang mga kamag-anak na binili pa noon ni Marcos sa mga kuhuwangko din. Hindi niya na ipagpatuloy ang Bataan Nuclear Power Plant na nasa Morong, Bataan. Dahil dito, hindi na pakinabangan ang nasa mahigit kumulang 2.3 bilyong dolyar na ginamit sa pagpapatayo ng naturang planta na magiging malaki sana ang tulong sa mga mamamayan. Noong ipadala si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Hawaii, ipinakiusap niya kay dating Pangulong Corazon Aquino na ipagpatuloy ang pagpapagawa sa naturang planta dahil magiging malaki ang tulong nito sa mga Pilipino at sa gobyerno ng Pilipinas. Subalit hindi ito pinakinggan ni Corazon Aquino, sa halip ay ipinasara niya ang plantasyon. Ang mga pangako ni dating Pangulong Corazon Aquino ng mga lupain sa Hacienda Luisita ay ipinamamahagi niya ay hindi naman natuloy na nagresulta pa sa hindi malilimutang karahasan sa kasaysayan. Dahil din sa pag-upo ni dating Pangulong Corazon Aquino, pinagdurusahan hanggang sa ngayon ang ipinatupad niyang 10% value-added tax na nagsimula noong taong 1988 na ginawa namang 12% ni Senador Ralph Recto noong taong 2006. Noong panahon ng panunungkulan ni Cory Aquino, mismo ang kanyang vice-presidente na si Doy Laurel ang naglahad ng umano'y panluloko ni Corazon Aquino sa taong bayan. Ayon sa ilang nagsasabi, ayaw naman daw talagang maging pangulo noon ni Corazon Aquino, subalit dahil sa pagtutulak sa kanya ng kanyang mga kamag-anak na kuhuwangko na may malaking interes sa pwesto na gagamitin lamang umano para sa kanilang sariling pagpapayaman. Pangalawa ay si Fidel Ramos. Halos taon-taon mula noong taong 1986, sikat na sikat ang ginagawang pagtalon ni dating Pangulong Fidel Ramos sa tuwing sasapit ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution na naganap noong taong 1986. Sa kanyang mga kritiko at salungat sa kanya, kilala siya bilang si Boy Benta. Ilan kasi sa mga pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas ay isa-isa niyang binenta sa ilalim ng kanyang administrasyon na dapat sana'y malaki ang magiging pakinabang ng mga Pilipino. Isa na sa kanyang mga naibenta ay ang National Steel Corporation na matatagpuan sa illegal
Iligan City. Taong 1960 hanggang 1990, Pilipinas ang numero 1 exporter ng bakal sa mga bansa sa Southeast Asia. Subalit nahinto ito ng ibenta ni dating Pangulong Fidel Ramos ang naturang plantasyon noong taong 1995. Ang itinuturing na Asia's largest steel factory na pagmamay-ari ng gobyerno ng Pilipinas ay ibinenta sa Wintec ng Malaysian Westmount Group. Napakarami sana mga Pilipino ang matutulungan ng naturang factory na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho sa mga mamamayang Pilipino. Isa pa sa ibinenta ni dating Pangulong Fidel Ramos ay ang BGC o Bonifacio Global City sa pribadong sektor. Matapos i-turnover ng mga Amerikano ang nooy Fort McKinley sa Pilipinas, pinangalanan nitong Fort Bonifacio bilang pagpupugay kay Andres Bonifacio. Ibinenta niya ito sa isang private sector noong taong 1999 kasama pang mga lupain na sumasakop sa kinatatayuan ng Mall of Asia sa Pasay. Nasa bilyong-bilyong piso ang halaga ng kanyang nalikom na pera sa pagbebenta nito subalit hindi malaman ng malinaw kung saan napunta at saan ginamit ang naturang perang napagbentahan. Noong taong 1988, ang Petrophil Philippines ay pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas na pinangalanang Petron Corporation sa ilalim ng Administrasyong Cory Aquino. Subalit noong taong 1994, sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Fidel Ramos, ang mga kumpanyang PINOC at Aramco ay pumirma ng isang kontrata sa pagkakaroon ng 40% ownership sa Petron Philippines at sa parehong taon, naibenta din ng 20% share ng Petron. Ngayon ay parte na lamang ng kasaysayan ng Pilipinas ang Petron Philippines na tuluyan ng nawala sa pagmamay-ari ng ating gobyerno ng panghabang buhay. Pangatlo ay si Benigno Noynoy Aquino III. Kawalang pakialam, pagbabaliwala at pinipiktan lang ang problema. Yan ang nasasabi ng ilan sa nagiging aksyon ng Administrasyong Aquino sa mga isyu at problemang kinakaharap ng ating gobyerno noong panahon ng kanyang panunungkulan. Si dating Pangulong Noynoy Aquino ay nanumpa bilang ika-15 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ilang dekadang lumipas mula na manumpa din ng kanyang ina na si dating Pangulong Corazon Aquino sa parehong posisyon. Simula nang maupo si Noynoy Aquino bilang Pangulo taong 2010, ni hindi nabanggit sa kanyang sona ang isyu ng bansa tungkol sa droga. Sa halip ang kanyang tinutukan ay ang korupsyon sa pamahalaan, walang deklarasyon sa pakikipagyera laban sa droga na matagal nang suliranin ng bansa. Walang matching order kung papaanong susupuin ang patagong industriya. Noong mapasok ang Pilipinas ng isa sa pinakamalaking sindikato ng droga mula sa bansang Mexico, ang Aquino administration in denial sa issue. Hindi umano totoo ang balita, kaya noong mahuli ang itinuturing na pang-apat sa hierarchy na Sinaloan Drug Cartel, ang mama sa palasyo noon, no comment, inisnab lamang malaking accomplishment ng PIDEA. Mabagal ang nagiging reaksyon ni Pinoy sa mga nagiging suliranin ng bansa kaya't nabansagan pa itong noynoying ng ilan. Kulang na kulang ang kanyang ipinaabot na tulong sa mga nasalanta ng mga kalamidad, gaya na lamang sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Nagsimula din sa kanyang administrasyon ng K-12 program sa mga paaralan na imbes na maitaas ang kalidad ng edukasyon ng bawat estudyante ay naging mahirap pa ito sa mga estudyante dahil sa karagdagang taon na gugugulo nila sa eskwelahan na karagdagang gastos din para naman sa mga magulang. Matatandaan din na sinabi noon sa panahon ng pangangampanya ni Pinoy ang pamamahagi niya ng mga lupain sa Hacienda Luisita. Subalit hindi naman ito nangyari at kabaliktaran pa nga ang naganap sa kanyang mga pangako. Ang pangako niyang aalisin ng PIDAF noon ay hindi dinaya sa katuparan. Kahit ang biglang pagtaas ng singil ng kuryente mula sa Meralco noong katatapos pa lamang manalasan ng bagyong Yolanda, sinabi ni dating Pangulong Noynoy Aquino na wala siyang magic wand para ito pababain. Pangapat ay si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Si dating Pangulong Erap Estrada ay nanumpa bilang ika-13 Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi pa man nangangalahati ang termino ni Estrada, kabi-kabilang kontrobersiya na ang kanyang kinaharap. Humantong ito sa paghahain ng impeachment complaint laban sa popular na Pangulo. Kinabibilangan ng pagbubulsa ng daan-daang milyong piso mula sa iligal na sugal na weteng at maling paggastos ng pondo ng bayan ang mga inihaing akusasyon laban sa kanya. Nagtagumpay ang panig na laban kay Pangulong Erap na maiharap siya sa isang impeachment court. Sa kauna-unahang pagkakataon, naging saksi ang buong sambayan ng Pilipino sa pagdinig sa kaso laban sa isang punong ehekutibo sa kasagsagan ng pagdinig ng kaso laban kay Estrada. Isang insidente ang nagsilbing ningas sa mitya na nagpaliyab sa damdamin ng mga Pilipino. Ang naging boto ng mga hukom sa impeachment trial na pumigil sa pagbukas ng ikalawang envelope na naglalaman daw ng mga ebidensya laban kay Estrada
Nag-walk out noon ang panig ng prosekusyon, habang sa EDSA ay nagkakaroon na ng lumalaking bilang ng mga nagpoprotesta. 3 araw matapos ng botohan at nang tila walang katapusang protesta sa kalsada na nananawagan ng pagpapatalsik sa pwesto kay Estrada, iniatras ng hukbong sandatahang lakas ang kanilang suporta kay Pangulong Erap. Kinabukasan, 20 ng Enero, idineklara ng Korte Suprema na bakante ang posisyong hinahawakan ni Estrada. Sa pagsapit ng katanghalian, inanumpa naman ni nooy Chief Justice Hilario Davide Jr. si Vice Presidente Gloria Macapagal Arroyo bilang bagong Pangulo ng bansa. Sa araw na ito, nagwakas ang Administrasyong Estrada. Sa pagtatapos ng Administrasyong Estrada, umabot sa mahigit 2 trilyong piso ang utang ng Pilipinas sa loob at labas ng bansa at nasa 100 bilyong piso naman ang financial deficit ng pamahalaan. Panglima ay si Emilio Aguinaldo. Siya ang itinuturing na pinakaunang Pangulo ng Pilipinas, subalit marami ang nagsasabi na siya isang traidor na noong World War II. Kinilala si Emilio Aguinaldo bilang unang Pilipino na nagtraidor pagkatapos siyang sumuko kay General Douglas MacArthur. Dahil sa pagkaganid sa posisyon, inamin ni Emilio Aguinaldo sa isang sulat na siyang nagpapatay kina Andres Bonifacio na pinaniniwalaang siya dapat ang unang Pangulo ng Pilipinas. Kasama pa sa kanyang ipinapatay ang kapatid ni Andres Bonifacio na si Procopio. Hindi pinakinggan ni Emilio Aguinaldo ang plano ni Antonio Luna na gawing guerrilla force ang Philippine Army dahil dito namatay ang libu-libong kawal ng Philippine Army. Siya ay naging sunod-sunuran ng Amerika. Ginamit si Emilio Aguinaldo ng mga Amerikano para pasukuin ang mga Pilipino na kumakalaban sa Amerika at pinatawad ni Emilio Aguinaldo ang mga pumatay kay Antonio Luna.